Part 5. Agad akong umalis sa kama, maingat ang bawat kilos ko. Kailangan kong makaalis bago pa magising si Kendrick. Ayaw kong makarinig ng kahit ano sa kanya pagkatapos ng nangyari sa aming dalawa kagabi. Pagkaalis ko sa kama, agad kong pinulot ang mga nahubad kong damit at mabilis akong nagbihis pagkatapos kong gawin ito, maingat ang bawat hakbang ko para umalis na. Naglalakad ako sa pasilyo papunta sa hagdanan. Tahimik ang buong lugar, kabaliktaran sa kung gaano kaingay ito kagabi. Napatigil ako sa pagbaba ko sa hagdanan nang nakita ko ang babae na paakyat naman dito, walang iba kundi ang malanding si Tanya. Pareho kaming napaurong dalawa at nagkatinginan kami. Agad na nanlisik ang titig niya sa akin, ganun din naman ako. Talagang desperada ka at hindi mo titigilan si Kendrick. How many times does he need to tell you that he doesn't love you anymore and that he loves me now? Si Tanya, sa galit na boses. How dare you speak to me like that? You have no right. I am still the wife. And I am not the desperate, Kendrick is. Hindi na siguro siya masaya sa'yo kaya halos magmamakaawa na siya sa akin, makipagkita lang ako sa kanya. Tinurnbasan ko ang galit niya. Wife. Kalokohan. Maybe if you had been a better partner, hindi siya maghahanap ng iba. It's impossible that he's not happy with me anymore. He always tells me that he's never been this happy until he was with me, ngumisi siya. And I always make him happy. I always satisfy him in bed, unlike you, whom he called boring. I admit that what I heard hurt me. I'm also angry at the thought of how filthy they are. I feel disgusted with myself for letting Kendrick use me last night. In my anger, I secretly clenched my fist. My chest heaved, but I tried hard not to show it in front of the mistress standing before me. Don't you dare put this on me. You've been manipulating him, turning him against me. You're nothing but a homewrecker. Oh, please, he's with me because he wants to be. Face it, he's happier with me than he was with you. Nasaktan naman talaga ako sa nanulash sa labi niya. Pero hindi ko siya bibigyan ng satisfaction na makitang nagtagumpay siya na saktan ako, kahit ano pang sabihin mo, hindi magbabago ang katotohanan na isa kang mistress. At kahit ikasal pa kayong, hindi pa rin mabubura ang katotohanan na inagaw mo lang naman siya. You're a slut, a homewrecker. Keep telling yourself that if it makes you feel better. But the truth is, he's with me now, and you need to accept it. I calmed myself down. I shouldn't let my emotions take over. Kendrick and I are not separated yet, and I am still the legal wife. I can't let her win. Nagpatuloy ako sa pagbaba, pero tumigil din ako nang nasa bungad na niya ako. Does Kendrick really love you or is he just forced to be with you? Well, only you can answer that. However, I urge you not to deceive yourself. Personally, I don't delude myself. I acknowledge that Kendrick may not love me anymore. That's why I can't understand why he always follow me around. Keep in mind, true happiness can't be found without genuine love. Best wishes, Tanya, mapang-uyam kong sabi, saka akong umisi sa kanya. Kitang-kita ko ang paglitay ng matinding galit sa mga mata niya. Itinaas niya ang mga kamay niya at alam ko na plano niya akong sampilan kaya mabilis ko din sinalo ang kamay niya. Nagkakatitigan kaming dalawa, parehong matalim ang titig namin sa isa't isa. Pero maya-maya lang, bigla niyang hinayla ang kamay ko pasampal sa pisngi niya, sa kanya ako binitawan. Aray, bakit mo ba ito ginawa sa akin, Zamera? Tinatanong lang naman kita kung nasaan si Kendrick, umiiyak na sabi ni Tanya kaya napakunot ang noo ko. Aray, ang tiyan ko. Ang sakit. Sinapo niya ang tiyan niya. Anak namin. At magiging maligaya kaming dalawa dahil mahal namin ang isa't isa. I don't love you anymore. I can't even remember how I loved you. It's Tanya that I love, not you. The words that slipped from Kendrick's lips felt like a sharp object piercing my heart. It's so painful, as if my heart is being repeatedly stabbed. The corners of my eyes immediately warmed up, and I felt like crying. I may not see any other emotion in Kendrick's eyes, but this still hurts because he uttered these words while looking into my eyes and right in front of Tanya.
Hindi ko kayang ipaliwanag ang matinding sakit dahil sa ipinaramdam niya sa akin na si Tanya ang mas mahalaga sa kanya at ito talaga ang mahal niya. If that's how it is, then don't interfere with me, just let me be. You two can stay together. You're both equally immoral, I exclaimed, unable to hold back. Hastily, I passed by them both. I'm stalling for time. I must leave before my tears betray me further, providing them with even more satisfaction. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko nang tuluyan akong nakalabas ng bar. Pero agad ko din pinunasan ito. I felt hurt. I was also angry. My chest tightened with the mixed emotions I felt at that moment. Kendrick made me feel worthless once again when he told me he no longer remembers how he ever loved me. As if the many years we spent together meant nothing to him. As if everything we went through and endured together held no value to him. As if the love we once shared had no meaning to him. Not only did he disrespect me as his wife, but he also failed to respect me as a person. Ang kakapunas ko lang na luha ay tumulo na naman agad habang naghihintay ako ng taxi. Maya-maya lang, mula sa hindi gaanong kalayuan, nakita ko sina Tanya at Kendrick. Nasa loob sila ng kotse ni Kendrick na nakabukas ang bintana sa bahaging kitang-kita. At mas lalong nawasak ang puso ko nang nakita kong hinalikan ni Tanya si Kendrick sa labi at tinugunan naman ni Kendrick ang halik ni Tanya. They were kissing each other as if it was the very thing keeping them alive. Both of them were completely oblivious to their surroundings. I was already deeply wounded by what happened a while ago. But now, the pain has been magnified. It's as if salt has been rubbed into the gaping wound in my heart caused by Kendrick and Tanya. I feel like my world is shattering into pieces at this very moment. Agad kong pinara ang taxi dumaan, mabuti na lang at wala itong pasahero. Nang nakapasok na ako sa taxi, sunod-sunod na naman ang pag-agos ng luha ko. I don't want to cry anymore if Kendrick and his betrayal is the reason, but I can't stop myself. It hurts so much. The pain is unbearable, and I need to cry to let it out. Pagkatapos kong magbayad sa driver, agad akong lumabas mula sa kotse. Hindi ko alam kung ano ang idadahilan ko kay Shiny pero handa na ako sa galit ng kaibigan ko. Alam kong magagalit siya sa akin na pagmalaman niya na nakipagkita na naman ako kay Kendrick. I can't blame Shiny. I'm angry at myself too. It was a huge mistake to go see Kendrick last night. I shouldn't have let my emotions get the better of me. Kendrick doesn't love me anymore, and that's what I need to remember. Pagpasok ko sa gate ng apartment ni Shiny, napakunot ang noo ko dahil sa dalawang clay pot na nabasag sa sementadong lupa. Takang-taka ako. Mahilig sa mga halaman si Shiny at mahal na mahal nito ang mga halaman nito. Hindi ba napansin ni Shiny na nabasag itong mga paso? Bukas naman ang pinto ng apartment, impossible naman na hindi nakita ni Shiny ang mga ito. Napatingin na naman ako sa mga paso. Maayos naman ang pagkalagay ng mga ito, bakit kaya nahulog ang mga ito? Napagpasyahan ko nang pumasok sa apartment at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang nasa bungad na ako, sumalubong agad sa paningin ko ang magulong apartment, natutamba ang halos lahat ng gamit at karamihan sa mga ito ay basag sa sahig. Anong nangyari? Pinasok ba kami ng magnanakaw? Agad akong nakaramdam ng matinding kaba. Mabilis akong pumasok sa apartment. Shiny, Shiny, tawag ko sa pangalan ng kaibigan ko. Halos hinahalughog ko na ang buong apartment pero wala akong Shiny na nakita. Mas lalong tumindi ang kabang naramdaman ko. Nanginginig ako sa sobrang kaba. Natatakot ako na baka may nangyaring masama kay Shiny. Takot na takot ako. This is all my fault, Darren. If only I hadn't left Shiny last night, she wouldn't be in danger, hindi ko mapigilan sambit. Takot na takot ako. Sabi ni Darren, kailangan kong kumalma dahil hindi siya titigil hanggat hindi niya malaman ang kinaroroonan ni Shiny pero hindi ko magawang mag-relax. Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari kay Shiny. Alam kong kasalanan ko kung bakit nawawala ngayon si Shiny at may tumangay dito. Just relax, Zamera. I can't even relax myself. If anything bad happens to Shiny, I won't forgive those who harm her.
I'll make sure they pay the price, no matter what it takes. Si Darren, galit at pagkaalala ang nabanaag ko sa tinig niya. A while ago, he talked someone on the phone, and I didn't quite understand what they were talking about, but he borrowed my laptop and opened a website. He was doing various things on it that I couldn't understand, and a lot of code was appearing. Then, I noticed that he was looking at CCTV footage from the street where Shinwai's apartment is located. Sinusundan niya ang lokasyon ng isang itim na van na una niyang nakita sa CCTV ng kapitbahay ni Shiny. Hindi namin nakita kung ipinasok nga ba si Shiny sa van na ito, hindi naman kasi nakikita iyon sa CCTV pero ito lang ang galing malapit sa apartment ni Shiny. At ito lang din ang kainahinala. Nagtanong-tanong na ako kanina sa mga kapitbahay kung may nakakita sa nangyari, pero lahat ng napagtanungan ko, wala silang nakita. Napakaaga nang nangyari kaya karamihan pa sa mga kapitbahay ay tulog pa. The neighbors advised me to call the police if I started out anything but Darren disagreed, saying that the police wouldn't be able to do anything and that he trusts his group more. I don't know anything about his group pero may tiwala ako kay Darren. Maya-maya lang, nasa loob na kami ng kotse ni Darren, pinuntahan namin ang posibleng lugar na pinagdalhan ni Shiny. Ayaw sana akong isama ni Darren dahil baka mapahamak lang ako pero pinilit ko siya. Nag-alala ako ng sobra kay Shiny at hindi ko kaya na walang gagawin para maligtas ang kaibigan ko. Hininto ni Darren ang kotse niya sa gilid. Dito sa bahagi na ito huling nahadjap ng CCTV ang itim na van, ibig sabihin lang nito, isa sa mga malalaking building na nasa harapan namin ngayon ay nasa loob si Shiny pero saan sa mga ito? May tinawagan na naman si Darren. Hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ang pinag-uusapan nila ng kausap niya sa cellphone, dahil nababalot ang isip ko ng matinding pagkaalala para kay Shiny. Isa-isa kong tinignan ang mga establishment na nakikita ko. Nasaan kaya si Shiny? Saktong pagbaba ni Darren sa cellphone niya ay ang pagtunog naman ng cellphone ko. Darren, Shiny is calling me, ani ko kay Darren. Agad naman siyang napatingin sa screen ng phone ko. Answer it. And if that's one of Shinwai's abductors, find a way to prolong the conversation while I trace Shinwai's location. Ginawa ko naman ang sinabi ni Darren, pero hindi kidnapper ang kausap ko kundi si Shiny mismo. Zamera, help me, I don't know where I am right now. Liar, someone took me away, I struggled, I fought back, but I was still taken by two people who entered our apartment. I thought it was the end for me, but I woke up in an unfamiliar room, and I can't open the door. Ewan ko kung ano ang kailangan sa akin ng mga lalaking iyon, sinadya kasi nilang iwan ang cellphone ko na para bang gusto nilang tatawag ako ng tulog. Si Shiny, umiiyak ito at halata ang takot sa boses nito. Kinuha ni Darren ang cellphone ko at kinausap niya si Shiny. Tahimik siya na para nakikinig sa sinasabi ni Shiny. You need to calm down. I'm close to tracing your location. Don't worry, whatever happens, I'll rescue you. I won't leave you behind. Ibinalik din ni Darren sa akin ang cellphone ko pagkatapos niyang kausapin si Shiny. I found her, ani ni Darren sa akin. Later, sabay kaming pumasok ni Darren sa entrance ng isang hindi gaanong malaking building, nasa likod na bahagi ito ng mga malalaking building at medyo nasa tagong bahagi. Tuldok. Pinalingga ko ang mga mata ko sa paligid. Tahimik lang ang lugar. Para itong hotel pero hindi gaanong kadaming tao. Later, nanlaki din ang mga mata ko nang napagtanto ko na hindi ito hotel kundi isang motel nang nabasa ko ang pangalan ng lugar na ito sa receptionist area. Napakunot ang noo ko. Bakit nandito si Shiny? Anong dahilan at dinala ng mga kidnapper si Shiny dito? Tell me where she is, agad na sabi ni Darren sa receptionist. Napakunot naman ang noo ng receptionist. Sino po ang tinutukoy nyo? I don't want to beat around the bush, just tell me where she is. Pagalit na ang boses ni Darren, at nanlaki ang mga mata ko nang biglang binunot ni Darren ang dala niyang baril at itinutok iyon sa receptionist. Napasigaw naman sa takot ang receptionist. Darren tanging lumabas sa labi ko. Kinakabahan ako ng sobra, hindi ako makapag-isip ng maayos. I'm sure Shiny is here, I can't be wrong. Now, tell me,
Where is Shiny? Where? Darren said angrily. I'm afraid he might fire the gun he's holding accidentally. Please, wala akong alam pagmamakaawa ng receptionist. Umiiyak na ito. Darren, put your gun down. It might go off accidentally. I'll only lower it when they tell me where Shiny is. Kinalma ko ang sarili ko. Nag-alala ako kay Shiny pero kung hindi ko kalmihin ang sarili baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Hinahanap namin ang kaibigan namin. We were tracing her location at dito hindi ko na natuloy ang iba kung sasabihin ng isang sigaw na naman ang narinig ko. Galing ito sa isang babae na kara-rating lang. Napasigaw agad ito sa takot nang nakita ang nangyayari. Anong problema dito? Lakas na loob pa rin na tanong ng babae. Ma'am, may hinahanap silang babae. Wala akong alam, ani naman ng receptionist sa nanginginig na tinig. Kahit nanginginig, humakbang ang babae palapit sa aming dalawa ni Darren. Please, kumalma muna kayong dalawa. Ibaba mo naman ang baril mo. Hindi naman kami masasamang tao, ani ng babae. Sinabi ko naman kay Darren na kailangan mo na nitong ibaba ang baril nito. Mabuti naman at nakinig si Darren sa akin. Pero napakatalim pa rin ng titig ni Darren. Para bang kaya niyang pumatay anuman oras. Wala kaming kasalanan, kanina may dalawang lalaki na dumating, may dala silang babae na walang malay. Kumuha sila ng kwarto, ayaw ko sanang bigyan dahil natatakot ako, pero tinutukan din ako ng baril kanina ng isang lalaki. Papatayin daw niya ako kung hindi ako makikasama. Takot na takot ako. Pagkatapos naman nilang ilagay ang walang malay na babae sa kwarto, agad din silang umalis. Hindi ko mabuksan yung kwarto kung saan nila dinala ang babae dahil dinala nila yung susi. Tinakot ako ng mga lalaking iyon, wag daw akong tatawag ng pulis dahil pag gagawin ko yan, papatayin daw nila ako. Hihintayin ko muna daw na may maghahanap sa babae. Dahil may maghahanap daw dito, nanginginig sa takot na paliwanag nito. Agad ko naman ipinaliwanag kay Darren ang sinabi nito. Akong pumunta sa opisina ng grupong nagbibigay sa akin ng scholarship. Pasensya na. Pinatanggal ka kasi ni Mrs. Carlota Montenegro sa listahan dahil hindi mo na daw ito kailangan. Ang pamilya na daw niya ang magpapaaral sa iyo. Hindi ka na rin qualified dahil isang bilyonaryo ang angkan ng asawa mo. Ang program namin ay para lang sa mga matatalinong estudyante na walang kakayahan makapag-aral. Kaya hindi ka na pwede sa program namin dahil kayang-kaya mo nang gastusan ang pag-aaral mo. Napaawang ang labi ko sa narinig. Hindi ako halos makapaniwala sa mga naririnig. At napatulo ng luha ko nang tuluyan nag-sink in sa isip ko ang sinabi sa akin ng manager. Ang ina ni Kendrick ang dahilan kung bakit nawala ang scholarship ko. Bakit niya pinakialaman ito? Anong gagawin ko ngayon? Saan ako hihingi ng tulong? Gusto kong puntahan ang ina ni Kendrick para kondenahin ito sa pangingialam nito sa scholarship ko. Pati ba naman ito ay pinakialaman niya? I know she didn't intend to help me. I know she really wanted me to lose my scholarship so I couldn't study. And how do I know? Because Kendrick and I were already separated when she visited the office of the organization funding my education. She wasn't satisfied with what she and Kendrick did to me. She wants me to suffer, and Kendrick might be involved in this too. They're both heartless. Pagdating ko sa apartment, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapaiyak. Bakit nila ginagawa ito sa akin? Hindi naman ako nanggugulo sa kanila. Ang scholarship ko na lang ang inaasahan ko pero bakit pati Leon ay pinakialam nila? Alam kong gusto nilang sirain ang buhay ko. Hindi na sila nakontento sa ginawa nila sa akin, gusto pa nilang sirain ang buhay ko. Nag-iiyak ako, pakiramdam ko, wala akong kakampi. Halos buong gabi akong nag-iiyak. Kinabukasan, mas lalo akong nasaktan nang hindi na ako pwedeng mag-take ng exam dahil sa hindi pa nababayaran ang tuition ko. Kaya bigong-bigo ako na umuwi. Kasalukuyan akong umiiyak nang tumunog ang cellphone ko. Ayaw ko sanang sagutin ang tawag pero pangalan ng kapitbahay namin ang nabasa ko sa screen. Sa kanya ako laging nakikibalita tungkol kay tatay at minsan, humihingi ako sa kanya ng pabor para makausap ko ang ama ko. Nasa kritikal na kondisyon ang ama ko. Nagkaroon daw kasi ng blood clot sa ulo nito dahil sa pagkahulog, at hanggang ngayon, nasa coma pa ito.
May inakyat daw kasi si tatay sa isang puno, sa itaas daw ito ng puno inatake kaya nahulog ito. Your father needs to undergo a thrombectomy procedure. A thrombectomy is a surgical procedure that aims to remove a blood clot from a blood vessel, helping to restore normal blood flow and prevent further complications. The purpose of the thrombectomy is to remove the blood clot that is causing the obstruction in your father's blood vessel. This will help restore proper blood flow and prevent potential complications. The estimated cost of the thrombectomy procedure, including hospitalization, anesthesia, and other associated expenses, ranges from 150,000 to 500,000 pesos. However, please note that this is an estimate, and actual costs may vary depending on various factors. Thrombectomy procedures have been shown to be highly effective in restoring blood flow and improving outcomes for patients. While I can't provide an exact survival rate as it varies depending on individual circumstances, the procedure is generally considered safe and associated with favorable outcomes. However, performing a thrombectomy on a patient in a coma can present significant challenges and considerations. It's your decision. Kung makapagdesisyon ka na isagawa ang surgery na ito sa ama mo, we will assure you that our team will do everything to save your father, nang hina ako sa sinabi ng doktor. Nanubig na naman ang mga mata ko. Mula nang nakita ang kalagayan ng ama ko, wala na akong tigil sa kakaiyak. Mahal na mahal ko si tatay, gusto ko pang madugtungan ang buhay niya. Si tatay na lang ang natitira sa akin. Pero saan ako maghahanap ng pera para sa operasyon niya? Naubos na ang naipon kong pera. Paubos na rin ang pera ko dahil sa pagbebenta ko ng mga alahas na ibinigay ni Kendrick sa akin. Hindi pa gaanong kamahal ang ibinigay ni Kendrick sa akin na alahas at naintindihan ko naman. Estudyante pa si Kendrick at umaasa pa ito sa pera ng mga magulang nito, kaya hindi ito maluho. Hindi ito mahilig magwaldas dahil para dito hindi pa pera nito ang ginagamit nito. Ang mga ibinigay niya sa akin ay pinag-iipunan niya mula sa allowance na natatanggap niya sa ama niya. Isa ito sa magandang katangian ng Judas na si Kendrick at lahat nga ng yun ay naibenta ko na at paubos na naman ang pera ko. Ang laki naman kasi ng gastusin ko dito sa Cebu. Kailangan kasing ilipat si tatay sa isang malaking hospital dito sa Cebu, kaya galing Mindanao, napunta kami dito. At malaki talaga ng gastusin dito. Lalo pat wala akong kakilala dito, umupa nga lang ako ng isang maliit na kwarto na malapit lang sa hospital para may tulugan ako. May araw-araw din akong gastusin para sa sarili ko. Minalas pa ako nung isang araw, dahil nanakaw pa ang cellphone ko. Pinag-isipan ko yung ibenta at bumili na lang ng mura para lang sa tawag at text, pero nagdadalawang isip ako. Leon na lang ang natitira sa lahat ng ibinigay ni Kendrick sa akin. Kung alam ko lang naman ako yun, sana ibinenta ko na lang yun, magkakapera pa ako. Hindi ko naman kasi akalain na marami palang snatcher dito sa Cebu. Nasa loob ako ng ICU kung saan nakakonfine si tatay, nakasuot ako ng hospital gown dahil bawal pumasok dito pag hindi nakasuot nito. 2 beses lang ako sa isang araw pwedeng pumasok dito at minuto lang din dapat nandito ako. Tulong-luha na naman akong nakatingin sa aking ama. Ang dami kong kasalanan sa kanya. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na nabuntis ako ni Kendrick at ikinasal kami. Naghiwalay na lang kami ni Kendrick, walang kaalam-alam si tatay sa nangyayari sa akin doon sa Manila. Ang buong akala ni tatay ay pag-aaral ang inatupag ko. Tay, I'm sorry. Patawad sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko. Nagsinunggaling ako sa'yo. Hindi ko man lang naamin sa'yo ang tungkol sa katotohanan na ikinasal na ako pero hihiwalayan din agad ng asawa ko. Tay, magpakatatag ka. Gumising ka, please. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nawala na halos lahat sa akin, please, huwag naman pati ikaw. Huwag mo naman akong iwan tay. Kailangan kita. Nakikiusap ako sa'yo, mangyak-ngiyak kong sabi. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko habang nakatingin sa ama ko. Napakasakit ang makitang ganito ang ama ko at wala man lamang akong magagawa. Titig na titig ako sa aking ama. His face, once animated with laughter and wisdom, now lay serene in the dim light, his eyes closed to the world. Memories flooded my mind, a montage of moments shared with my father.
His laughter echoing through our kubo, his comforting presence during times of turmoil nung bata pa ako at lagi pa kaming magkasama, his unwavering support in me. Tears welled in my eyes as I recalled the strength he had always exuded, now frail in repose. Inilapit ko sa tenga ni tatay ang bibig ko, saka ako bumulong sa kanya. Tay, hindi ko alam kung naririnig mo ako, pero kailangan mong malaman mo ang isang bagay. I paused, gathering my thoughts like scattered petals in the wind. Palagi kang naging aking bato, aking gabay sa pinakamadilim na gabi. Ang iyong pagmamahal ay naging isang ilaw, na nagtuturo sa akin sa mga unos ng buhay. At ngayon, habang ikaw ay nakahimlay dito, lumalaban sa isang laban na ayaw ko sanang harapin mo, gusto kong malaman mo na andito ako, humahawak sa bawat pag-asa sa bawat hininga. A lone tear trickled down in my cheek, a testament to the depth of my emotions. I don't know what tomorrow holds, Tay. But I do know this. No matter what happens, your love will continue to live on in me. It will be the strength that carries me through, just as you always have. But sana gumising ka, Tay. Please pakinggan mo ako, wag mo akong iwan. Gusto ko pang bumawi sa'yo, napaiyak na naman ako. Naglalakad ako sa pasilyo ng hospital, walang tamang direksyon, laman pa rin ng isip ko ang sinabi ng doktor sa akin. Tuldok-tuldok, saan ako kukuha ng malaking pera para sa operasyon ni tatay? Susuko na lang ba ako? Dapat ko lang bang sukuhan ang ama ko? Pero hindi ko kaya, ewan ko kung kakayanin ko pag mawala si tatay. Gusto kong kumapit sa pinakamaliit na pag-asa na ibinigay ng doktor sa akin, pero saan ako kukuha ng pera? Kay Denver, kay Darren kaya, mukha naman maraming pera si Darren, konting-unti ko rin naman babayaran, pero paano ko makontak ang kahit sino kina Denver at Darren? Wala sa akin ang cellphone ko. Hindi ko alam ang contact number nila. At ang layo nila, nasa Cebu ako habang nasa Manila naman silang dalawa. Natatakot akong iwan si tatay. Gulong-gulo ang isip ko. Napatigil ako sa paghakbang ng 2 taong kilala ko ang nakita ko at naglalakad sila pasalubong sa akin. Anong kailangan nyo sa akin? Please, wag ngayon, marami akong problema. Wag nyo muna akong guluhin, ang agad kong sabi sa mga magulang ni Kendrick. Pinaunlakan ko ang sinabi nila na kausapin ako. Pumunta kami sa isang restaurant na malapit lang sa hospital. Pasensya ka na iha, wala naman kaming masamang intensyon. We just here to help. Ang ama ni Kendrick, mabait ang ama ni Kendrick, kaya lang sunod sonyeran ito sa asawa. Ang sabi ni Kendrick sa akin, malaki ang kasalanan ng daddy niya sa mommy niya at hanggang ngayon, bumabawi pa rin ito sa asawa. Of course, ang tulong na ibibigay namin sa'yo ay may kapalit. Carlota, saway ni Sir Martin. Let me handle this, Martin, baka nakalimutan mo na nagmana sa'yo ang anak mo. Ngayon, itatama ko lang ang pagkakamali ni Kendrick, galit na sabi ng impaktang nanay ni Kendrick, not now. Alam mo naman ang kalagayan ng daddy ni Zamera. Maayos naman na ipaliwanag ng doktor sa atin kanina. At kinausap na pala nila ang doktor ng tatay ko. Ano ba talaga ang pakay nyo sa akin? Sabihin nyo na, mahalaga ang bawat oras ko. Alam nyo naman na kailangan kong bantayan ang ama ko at kahit anong oras, pwede akong ipatawag ng doktor, walang nagbabantay kay tatay. Leja, gusto namin bayaran, we were going to pay the hospital bills of your father. Putol ng ina ni Kendrick sa ibang sasabihin ng asawa nito. Ano na naman kaya ang intensyon niya? Nakakatakot na pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Tuldok, what are your intentions this time? Do you think I don't know what you did to make me lose my scholarship? You made my life miserable, and now you want to help me. Why? What do you want in return? Pinakialaman mo ang scholarship niya. Laking mata na sambit ni Sir Martin. And you believe that? What would I gain from doing that? Maybe that girl really lost her scholarship because she was no longer focused on studying, but on flirting with different guys. I am not that kind of woman. You have no right to speak to me that way because between Kendrick and me, he is the one who was unfaithful. Stop lying. We have evidence of your betrayal to our son. You act so innocent, but you're actually a flirt. You speak as if you're a saint,
But your infidelity is just hidden, Carlota turned to her husband. Nakita mo naman ang ebidensya sa kataksilan ng babaeng ito, di ba? Kunot-noo ako. Ano ba ang pinagsasabi niya? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Sir Martin. Don't worry iha, aayusin ko ang problema sa scholarship mo, Martin. Shut up Carlota, hindi mo dapat pinakialaman ang scholarship ni Zamera. Marahas ang buntong hininga na pinakawalan ni Carlota at matalim ang titig nito sa akin. I won't beat around the bush, Zamera. We will cover all your father's expenses here at the hospital, including his surgery. We will deposit a large sum of money for all his needs, but on one condition. Hindi ako nagsasalita, nakatitig lang ako ni Ma'am Carlota. May kinuha siya sa bag niya na isang papel. You need to sign the annulment papers for you and Kendrick. You won't get anything from him, and you will leave him and Tanya alone. Don't be stubborn, our son wants nothing to do with you after seeing what kind of woman you are. You should be grateful that even though it's not necessary, we're still helping you one last time. Permahan mo na ito at ayaw ko nang magpakita ka pa sa pamilya ko. Kahit nagmamatigas ako sa simula pero wala din akong nagawa kalaunan kundi tanggapin ang financial support para sa hospital bills ng ama ko na ini-offer sa akin ng mga magulang ni Kendrick. I didn't receive money from them, they directly deposit it to the hospital. Talagang tuso ang mommy ni Kendrick. Natatakot na baka may matira sa perang gagastusin niya kahit peso at baka mapakinabangan ko pa ito. Pero, bakit nga ba humantong ako sa pagtanggap ng pera nila? Wala na akong mapagpilian, ibinaba ko na lang ang pride ko para sa ama ko. Kailangan na kasi niya ang maoperahan. Sinubukan kong hanapin sa social media sina Darren at Denver, pero hindi ko nahanap ang dalawa. Minamadali din ako ng doktor. Naisip ko na lang na ang mommy naman ni Kendrick ang dahilan kaya nawala ang scholarship ko, kaya inisip ko na lang nakabayaran niya ang perang gagastusin niya dahil siya ang dahilan kaya nawala sa akin ang tiket ko para sa magandang kinabukasan. Isang school year at isang semester na lang ang kulang ko para makapagtapos na ako. Balang araw, ipagpatuloy ko din naman ang pag-aaral ko, pag maayos na ang kalagayan ni tatay. Hindi din naman libre ang ginasto ng mga magulang ni Kendrick sa hospital para sa ama ko, may kapalit ito, at ito ay ang tuluyan na kalayaan ni Kendrick. I signed an annulment paper in exchange for the money they spent. I have finally let Kendrick go, I no longer have any right to him. He is no longer mine. The happy love we once shared has completely ended. I have to accept that he is truly no longer a part of my life. He doesn't love me anymore either. There is no point in holding on to our marriage. Kahit palagi kong sinasabi nung nahanda naman akong pamirma, pero pag nasa harapan ko na pala at kailangan ko na talagang permahan, iba pa din pala. I feel an overwhelming urge to run and hide because I can't bring myself to sign the paper that will sever the bond between Kendrick and me. This single sheet of paper will not only annul our marriage but also shatter the vows we made to be together forever, even though Kendrick has already broken those promises. Namimigat ang nanginginig kong kamay habang pamirma ako. Sobrang nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko pero pinilit kong wag maiyak ng tuluyan sa harapan ng mga magulang ni Kendrick. Nung mag-isa na lang ako, saka ko ibinuhos lahat ng luha ko. It feels like my heart is being repeatedly pierced by a very sharp knife from the overwhelming pain. My chest tightens, and I can't stop crying, hoping that it will ease the constriction. But after a night of crying, the next day I no longer felt like I wanted to cry. A sense of determination arose within me, a determination that I need to continue my life without Kendrick. Naglalakad ako sa labas ng operation room habang naghihintay kung kailan matatapos ang operasyon ni tatay. Halos 2 oras na pero hindi pa rin natapos ang operasyon ni tatay. 2 beses na ako nakabalik sa chapel para magdasal. Kinakabahan ako ng sobra, parang mabibingi na nga ako sa malakas na T*** ng puso ko. Maya-maya lang, napatigil ako sa kalalakad nang nakita ko ang isang doktor na lumabas mula sa operating room, agad akong lumapit dito. Doktor, kumusta na ang tatay ko? Nagkasalubong ang mga mata namin ng doktor.
At mas lalong tumindi ang kaba ko nang bumulatay sa mga mata nito ang awa para sa akin. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ilibing si tatay pero hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyan nag-sink in sa utak ko na wala na ang ama ko. Hindi ko kayang tanggapin ito kaya umaasa pa rin ako na isang masamang panaginip lang ang lahat. Na nandyan lang si tatay, na hindi pa niya ako tuluyang iniwan. At sana magising na ako sa masamang panaginip ko. Nagkaroon ng komplikasyon sa puso at kidney si tatay pagkatapos ng operasyon nito kaya hindi na ito nagising pa. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang tuluyan nang ini-announce ng doktor ang pagkawala ng ama ko. Hindi ako halos makahinga at parang lumabas ang kaluluwa ko mula sa katawan ko. Nanghihina ako pero kailangan kong magpakatatag ng mga sandaling iyon, mag-isa na lang ako, walang karamay kahit isa man lamang. Mag-isa kong inayos ang libing ni tatay, agad ko siyang pinalibing dahil ayaw ko na siyang makita na nasa loob ng kabaong. At hanggang ngayon, umaasa ako na lahat ay masamang panaginip lamang at sana madyay gising din ako mula dito. Habang nililibot ko ang paningin ko sa maliit na kubo namin ni tatay at napatingin ako sa tasa niya na ilang araw nang hindi ginagamit, tuluyan nag-sink in sa isip ko na wala na si tatay. Lumapit ako sa may mesa kung saan nakalagay ang isang plastic glass holder na nakalagay naman pataob ang tasa ni tatay. Kinuha ko ito, at napatulo na naman ang luha ko. Pagkagising ni tatay, isa talaga sa ginagawa niya bago simulan ang mga gawain niya sa araw-araw ay ang uminom muna ng kape at ang tasa na ito ang laging ginagamit ni tatay. Lagi ko itong maaabutan noon sa mesa pagpasok ko sa kusina, at ako na ang naghuhugas nito, pero ngayon, ang linas na nito. Patunay na wala na ang may-ari nito, wala nang gumagamit nito. Naramdaman ko na naman ang matinding pangungulila. Kulang-kulang na ako. 2 lalaki lang ang minahal ko, at pareho na silang nawala sa akin. Tay, paano ko tatanggapin ngayong wala ka na? You were my anchor, my only family, and now I'm lost, adrift in a sea of grief. Life without you feels impossible. You were always there for me, the one person I could count on. Now, with you gone, it feels like a part of me has died too. I keep hoping this is just a nightmare, that I'll wake up and find you here, ready to give me one of your comforting hugs. Everything is wrong without you. Paano ako magsimula muli ngayon wala ka na? Mas masakit ang pagkawala mo kaysa paghihiwalay naming dalawa ni Kendrick. Wala kang ibang ginawa kundi mahalin ako, at napakasakit dahil hanggang sa alaala ko na lang maramdaman ang pagmamahal mo. The pain of your absence is a constant ache, a wound that won't heal. I see you everywhere in the places we used to go, in the things we used to do together. Your laughter, your voice, your advice they haunt me. I feel so alone, so abandoned. Bakit kailangan mo rin akong iwan? What am I supposed to do now, without you to guide me, to love me? I don't know how to say goodbye, Tay. I'm not ready to let you go. I miss you more than words can say. I love you, Tay, and I can't beat this pain. Hindi mapigilan sambit ng isip ko habang sunod-sunod sa pagtulo ang luha ko habang hawak-hawak ko ang tasa. Mag-isa na lang talaga ako. Wala na akong kasama at kakampi. Maya-maya lang, napagpasyahan kong pumasok sa kwarto ni tatay. Hindi ko pa pala naayos ang mga gamit ni tatay, kailangan ko na itong gawin para tuluyan na siyang makapagpahinga. Kahit sobrang hirap, kailangan kong bumangon, kailangan kong magpakatatag. Sinimulan kong linisin ang kwarto ni tatay, nagwawalis muna ako. Napadapa ako sa sahig dahil sinilip ko ang ilalim ng kama ni tatay, plano ko din walisin ang mga alikabok na nasa ilalim. Napakunot-noo ako nang nakakita ako ng isang box. Kailanman, hindi ko nakita na inilabas ni tatay ang maliit na box na ito, ngayon ko lang ito nakita. Ano kayang nasa loob nito? Hindi ko mapigilan ang sarili ko, dala ng kuryosidad ko kaya hinayla ko ito. Hindi naman mabigat ito kaya madali ko lang itong nailabas mula sa ilalim ng kama ni tatay. I sat her down on the floor, the small box in front of me. I opened it easily since it wasn't locked. There wasn't much inside. Just a few papers and a photo album. What could be the photos in this album? Litrato kaya ito ni nanay at tatay nung kabataan nila.
Ngayon ko lang ito nakita. Dala ng kuryusidad kaya kinuha ko ang photo album at binuklat ko ito. Mga lumang larawan nga ito. Nung binata pa si tatay. Ang gwapo pala ni tatay nung binata siya. Kaya pala sinabi ni nanay sa akin na siya na ang nanligaw kay tatay, baka daw maunahan pa siya ng iba. Dayo lang si tatay dito sa probinsya namin at wala daw nakakilala dito. Hindi naman pala kwento si tatay sa buhay niya sa akin. Ang sabi lang niya, kaya daw siya napadpad dito dahil namatay na daw ang buong pamilya niya at dinala siya ng mga paa niya sa lugar na ito. Kaya nga wala akong kilala na pamilya ni tatay. Maya-maya lang, napatigil ako sa pagbuklat ko sa album nang may isang larawan na nakaagaw sa pansin ko. Si tatay ang nasa larawan at may kasama siyang babae sa larawan, at ang babaeng nasa larawan ay malaki ang pagkahawig kay Ma'am Carlota. Pakiramdam ko kasi, ito ang hitsura ni Ma'am Carlota sa kabataan nito. Si Ma'am Carlota ba ito? Hindi din naman ako sigurado kasi ang tagal na siguro ng larawan na ito. This photo is more than 20 years na. Sigurado akong hindi pa ako naisilang sa larawan ito. Napailing-iling ako. Hindi naman siguro si Ma'am Carlota ito, baka hawig lang. Impossible naman magkakilala ang demonyang Carlota na yun at ang tatay ko. At mukhang close pa silang dalawa. Binuklat ko muli sa sunod na pahina. Nakita ko na naman ang babaeng kahawig ni Carlota, mag-isa lang siya sa larawan, pero may karga siyang sanggol. Isang newborn baby. Sino kaya ang babaeng ito? Dahil sa kuryusidad na naman, kaya kinuha ko ang larawan mula sa pinaglalagyan nito. May napansin akong nakasulat sa likod. Tinignan ko ang nakasulat. Please, take care of her. Kunot-noo ako. Ito ang nakasulat. Mas lalo akong nakuryoso kung sino ang babae at kung sino itong sanggol na hawak niya. Maya-maya lang, nabaling ang atensyon ko sa tiyan kong nanakit. Napasigaw ako dahil nanakit talaga ito. Tumayo ako habang sapo ko ang tiyan ko, pero nanlaki ang mga mata ko nang nakakita ako na may namumula na parang dugo sa kinaupuan ko. Napatingin ako sa legs ko at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang nakitang dinudugo ako. Napasigaw na naman ako sa sobrang sakit. I don't know how to break this to you. I have 2 pieces of news. You're pregnant. It was supposed to be twins, but one didn't make it. You've lost one of the babies. Hanggang ngayon, pabalik-balik pa rin sa isip ko ang sinabi sa akin ng doktor. Nung nalaman ko na buntis ako, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ibangon ang sarili ko at nalaman ko pa na buntis ako. Pero kahit pa man nababalot ako ng pangamba, nasaktan pa rin ako sa narinig na nawala ang isa sa mga ipinagbubuntis ko. Vanishing twin syndrome refers to a phenomenon that occurs in pregnancies initially involving multiple fetuses, where one of the fetuses is lost early on and is reabsorbed into the womb. This can happen during the first trimester and is often discovered through ultrasound imaging, where a previously detected heartbeat or gestational sac is no longer present. The surviving fetus typically continues to develop normally, and the lost twin may not result in any further complications for the pregnancy. The exact cause of vanishing twin syndrome is not always clear, but it can be due to chromosomal abnormalities or other developmental issues in the lost fetus. Ito ang nangyayari sa akin. Napakasakit. Parang tinutusok ang puso ko ng libo-libong aspirin. Pakiramdam ko iniwan ako ng mga mahahalaga sa akin. Wala na si Kendrick, iniwan na rin ako ng tuluyan ni tatay at ngayon nawala na naman ako ng anak. I gently touched my belly. I vowed to myself that I would take care of this baby. I will do everything for the child growing inside me. I will shower this baby with all my love. This child is all I have left. My only memory of Kendrick. Even though this baby was conceived when its father no longer loved me, it doesn't mean it was conceived without love. Ako lang ang nagmamahal at ibubuhos ko ang lahat ng pagmamahal na yun sa anak ko. Ewan ko kung saan ako lalapit, wala na akong naisip na pwede kong lapitan. Walang-wala na ako. Paubos na lahat ng pera ko. Masyado naman kasing magasto ang pagbubuntis ko at hindi ako dapat magkikilos masyado dahil mahina ang kapit ng baby ko. May gamot akong iniinom para hindi lang ako tuluyang makunan. Kaya ngayon, kahit ayaw ko man pero napagpasyahan kong ibaba ang pride ko para sa ipinagbubuntis ko.
Hindi naman ako nandito para manggulo kay Kendrick. Gusto ko lang humingi kahit kunting tulong sa kanya. Kahit kunting pera lang na pwede kong gamitin hanggang sa makapanganak ako. Anak naman niya ang ipinagbubuntis ko. Hindi naman siguro niya pababayaan ang sarili niyang dugo at laman. Agad akong napatayo nang nakita ko ang pagdating ni Kendrick. Nakasuot pa siya ng school uniform, kaya alam kong galing pa siya sa paaralan. Kendrick. Sambit ko, nag-init agad ang bawat sulok ng mga mata ko dahil sa pinaghalong damdamin, isa na dito ang matinding hiya. Pero kung hindi ko lulunukin ang pride ko, ano ang mangyayari sa amin ng batang nasa sinapupunan ko? What are you doing here? Pagalit agad niyang sambit. I thought we already understood each other, Zamera. I don't want to see you again. Ayaw kong magkaroon ng kahit ano pang kaugnayan sa'yo. Didn't you accept the money that mom gave you? So, I don't have any obligations to you anymore. Why are you here again? Please Kendrick, kahit ilang minuto lang, kausapin mo naman ako, kahit sandali lang. Lumuluhang pakiusap ko sa kanya. 2 buwan na ang nakakalipas mula nung huli kaming nagkita. At 2 buwan na rin ang ipinagbubuntis ko. Zamera, I told you, huwag ka nang magpakita pa sa akin. My parents already paid you para tuluyan mo lang akong pakawalan. Nagmamadali ako, kailangan ko pang puntahan si Tanya. Please, for the sake of our past, don't degrade yourself more. You know I don't love you anymore. You agreed, you already letting me go, mahal kita, Kendrick. Hindi ko napigilan sabihin, patuloy lang sa pagtulo ang luha ko. Naninikip ng sobra ang dibdib ko. Halos kinakapos ako ng hininga pero sinalubong ko pa rin ang titig niya. Sinabi ko ito sa kanya dahil ito ang totoo. Ayaw kong isipin niya na mukha akong pera kahit pa tinanggap ko ang pera ng mga magulang niya, pero mahal ko siya. Pepperma din naman ako sa annulment paper para maging masaya na siya kasama si Tanya na walang bayad, pero nagkasakit ang tatay ko at kailangan ko ang tulong na pinansyal na ini-offer sa akin ng mga magulang niya kapalit ang perma ko. Well, I don't love you anymore. Please, go on with your life. Move on, Zamera. Hindi ko na kayang tumbasan ang pagmamahal mo sa akin. I don't want to hurt you, but you'll only get hurt if you stay with me. I don't love you anymore. I didn't mean to, but my love for you just vanished. You'll find someone better than me. Yung kayang tumbasan ang pagmamahal mo. Meron pang iba na mas nangangailangan sa pagmamahal mo, Zamera. Me, I don't need it. It feels like my heart is being stabbed repeatedly because of what Kendrick said. I know he doesn't love me anymore. That he has already forgotten all the promises he made to me, even the vow that he would love only me. Pero napakasakit pa rin na marinig ito sa kanya. I love Kendrick so much. I gave him everything I could possibly give. My whole heart, and maybe even my soul. I thought it was enough. But, apparently it wasn't. He forgot the long years of our relationship and even our marriage. He succumbed to temptation. He fell in love with someone else. And he discarded me like trash. Alam kong hindi mo na ako mahal pero kailangan kita, Kendrick. Kailangan ko lang ng tulong mo. Buntis ako, Kendrick, at ikaw ang ama. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Please. Hindi ko mapigilan at napaluhod ako sa harapan niya. Suporta lang naman ang kailangan ko mula sa kanya. Sandali siyang napaurong sa sinabi ko. Na para bang pinuproseso ng utak niya ang sinabi ko. Saka tumalim ang titig niya sa akin. Oh please, Zamera. Kung paraan mo lang ito para bumalik ako sa iyo o pigilan ako para puntahan si Tanya, hindi ka magtatagumpay. I won't buy with this lie, Zamera. So please, bago ko makalimutan na may pinagsamahan tayong dalawa at maisipan kong ipakaladkad ka ng security, umalis ka na. Nanggugulo ka na dito. Aminado naman ako na mapapahinto ang kahit sino pag makita kaming dalawa ni Kendrick sa ganitong sitwasyon. Nahihiya din naman ako pero kailangan kong gawin ito. Kendrick please, Kayla, how can I get you pregnant when you are taking a contraceptive pill? At kung totoong buntis ka man, sigurado akong hindi sa akin yan. Siguro nabuntis ka ng iba at sa akin mo lang ipinapa ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Itinaas ko ang kamay ko. Gusto ko siyang sampilan dahil masyado nang masakit ang sinabi niya.
Pero nasalo niya ang kamay ko. Get out, Zamera, before I forget you're even a woman. Put an end to this. I don't love you anymore. I owe you nothing. Have some decency and learn from this. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Nanlilisik ang titig niya sa akin. Nasaktan ako hindi lang sa mga sinasabi niya, pati na rin sa napakatalam na titig niya sa akin. Parang paulit-ulit na tinutusok ng matulis na bagay ang puso ko. Okay lang naman sa akin na itakwil mo ako, Kendrick, pero wag mo naman deny na anak mo, ang batang nasa sinapupunan ko. Masakit para sa isang ina na deny ang batang ipinagbubuntis niya sa ama nito. I won't deny that child if that's really mine, pero hindi yan akin, Zamera. Kung hindi ka kayang panindigan ng nakabuntis sa'yo, wag mong ipaako yan sa akin. At wag mo akong pilitin dahil alam kong may lalaki ka. May ebidensya ako na may lalaki ka, aniya, may kinuha siya mula sa bag niya at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko na larawan namin itong dalawa ni Darren na pumasok sa motel, ito yung araw na iniligtas namin si Shiny. Akala mo maloloko mo ako? Doon ka pumunta sa tunay na ama ng anak mo at wag sa akin. Wag mo nang guluhin ang buhay ko dahil direng-diri ako sa isang katulad mo. Wasak na wasak ang puso ko. Mas lalong tumindi ang luha ko. Hinuhusgahan niya ako agad. Hinuhusgahan niya ang pagkay-babae ko dahil lang sa isang litrato, hindi pa nga niya alam ang buong istorya. At para niya akong pinapatay sa saksak ng paulit-ulit dahil sa panghuhusga niya akin. Stay away from me, Zamera. I don't want to see you again. Kahit sa bangungot, ayaw na kitang makita. Wala akong obligasyon sa'yo. Matagal nang tapos lahat ng tungkol sa atin. Wala akong nagawa kundi ang umalis. Wasak ang puso ko, pati na ang buong pagkatao ko. Pero may isang damdamin na nabuhay sa puso ko. Isang damdamin na ubod ng tindi. Ito ay ang matinding pagkasuklam para kay Kendrick, sa kanilang lahat na yamurak at samaire sa buhay ko. Kinasusuklaman ko sila. At habang buhay ko silang kasusuklaman. Nakatingin ako sa maitim na ulap, nagbabada ang isang ulan. Tila nakisabay ang panahon sa dinaramdam ko sa sandaling ito. Habang naglalakad ako, unting-unti naman pumapatak ang bahagyang ulan. Tumigil ako at hinaplos ko ang tiyan ko. Sorry baby, tayong dalawa na lang ngayon. Ayaw sa'yo ng daddy mo. Patawad dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung paano kita bubuhayin. Walang-wala ako. Kahit kunting pera ay walang-wala ako, para sana makapagsimula tayong dalawa. Kahit yun na lang sana ang ibinigay ng walang puso mong ama sa atin. Patawad kung ganito lang ang mama mo. Pero babangon si mama para sa'yo, ikaw ang lakas ko para bumangon. Hindi ko man alam kung paano pero babangon ako, mangyak-ngiyak kong sambit at sumasabay sa akin ang panahon. Huminto ako saka ako napalingon sa building na pinanggalingan ko. Mabigat ang dibdib ko. Sobra akong namuhi sa lalaking minsan kung ipinagkatiwala ang puso ko. Kung mabago man ang ihip ng hangin, kung pabor na sa akin ang pag-ikot ng mundo, at kung darating man ang araw na pagsisihan mo lahat, Kendrick. I will never, ever forgive you, Kendrick. I will never love you again. I swear this with every tear shed from my eyes. Kamumuhian kita. Habang buhay kitang kamuhian. Don't even dare pray for fate to be kind to me, because I will unleash upon you double the agony you inflicted. Bulong ko sa hangin habang puno ng pagkapuot ang puso ko para sa ama ng batang nasa sinapupunan ko. Kaya kung tanggapin ang pagtakwil niya sa akin pero ang ginawa niyang pagtakwil sa anak ko ay hindi ko mapapatawad. Hindi ko kayang patawarin ang isang katulad niya. Kamumuhian ko siya hanggang sa kabilang buhay. I will emerge from the agony. Babangon ako mula sa putik kung saan mo ako inabandona. And my ultimate act of redemption is to grant myself forgiveness for ever loving someone as despicable as you, Kendrick. Nanlilisik ang titig ko na parang nasa harapan ko lang si Kendrick Montenegro. Sa ngayon, hindi ko pa kayang patawarin ang sarili ko, darating din yan pag ikaw naman ang luluhod sa harapan ko. Pangako ko sa'yo, bingi ako sa pagmamakaawa mo. Bulag ako sa luha mo at pipi ako sa mga salitang pagpapatawad sa'yo. So, don't pray for the day when fate will be in my favor.